Happy Easter po sa inyo lahat. Maligayang Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Alleluia! Alleluia! Alam po ninyo, para po dito sa Easter message na ito, ay nais kong magpasimula sa pamagitan ng narinig ko o nabasa ko na sinabi ng isang Russian poet, isang makatang Ruso na nag-recite ng kanyang mga poems doon sa Cultural Center of the Philippines. Matagal na po, ngunit hindi ko malimutan yung isang linya na kanyang sinabi. Sabi, "Love is not love if it has no future." Yan po. Tandaan ninyo, love is not love if it has no future. Ang pag-ibig o pagmamahal ay hindi tunay na pagmamahal kung wala itong kinabukasan. Opo, kanya nga po ang mga nagmamahalan laging sinasabi, forever, magpakailanman, mamahalin kita, magpakailanman. Kuminsan po sinasabing, mamahalin kita hanggang libing. Ngunit, sa totoo lang po, kulang po yun kung hanggang libing lang ang pagmamahal. Ngunit, yan lang talaga ang kaya ng tao. Magmahal hanggang libing. Ngunit ang Panginoong Hesukristo ay hindi lamang tao. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Naging tagapagligtas natin. Kaya naman po, dala niya ang pagmamahal ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo. Ang pagmamahal ng Diyos, kanyang ipinakita. At ang pagmamahal ng Diyos na yan ay walang katapusan. Christ yesterday and today, yes and forever. Yan po ang ating Panginoon. Nung magmahal, nagmahal magpakailanman. Unang, siya na nagmamahal ay magpakailanman. He had a future. Ano po yun? Maririnig natin nung kanyang unang sinabi. Yung kanyang unang inihayag ang mangyayari sa kanya. Sabi po niya, pakinggan niyo ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests and the scribes, and be killed, and rise after 3 days. Napansin po ba ninyo? Hindi siya nagtapos sa pagsasabing, papatayin ako. Hindi. Sabi niya, mabubuhay ako pagkatapos ng 3 araw. At yan din po ang kanyang sinabi sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sabi niya, no one takes my life away from me. I lay it down of my own free will. Kusang loob ko itong iniaalay. I have power to lay it down and power to take it up again. This is the command that I received from my Father. Yan po ang utos ng kanyang Ama. Hindi lamang ang siya ay mag-alay ng kanyang buhay, kundi mabuhay na mag-uli. At yan po ang nangyari, alam natin, sa Ebanghelyo rin ayon kay San Marcos. Ikinukwento sa atin kung paanong nung dumalaw yung mga babae doon sa puntod upang lagyan ng mabangong langis ang kanyang katawan.
isang anghel na napakita sa kanila at etong sinabi, "Do not be amazed. You seek Jesus of Nazareth, the crucified. He has been raised. He is not here." Oo, tinupad po niya ang kanyang pangako na siya ay mabubuhay na mag-uli. Binuhay siya ng Ama. Nabuhay siyang mag-uli ayon sa kanyang sariling kapangyarihan bilang Diyos. He rose again from the dead. Sabi po natin at tuwing nagbimisa tayo, sabi natin, Christ has died, Christ is risen. Christ will come again. Yan po, may kinabukasan ang nagmamahal na si Kristo. At kung siya ay may kinabukasan, tayo rin na kanyang minamahal ay binigyan niya ng kinabukasan. Binigyan niya ng future. Ano po yung future na yon? Hindi lamang po mahabang buhay. Kahit nakasintagal ng buhay ni Moises, 120 years old. Hindi po lamang yung mahabang buhay na pagkatapos ay magwawakas sa libingan. Hindi po. Ito po ang kanyang pangako. Sabi niya, "He who believes in me, even if he dies, shall live. And he who lives and believes in me will never die at all." Ayan po. Mamatay man, oo, sa katawan ay mabubuhay. At sa katunayan, ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay mabubuhay na muli. Hindi man sila mamamatay. Pumanaw man sila dito sa mundong ito, ang pangako naman ni Kristo ay magpapatuloy ang kanilang buhay. Kanya sabi po sa prefasyo, tuwing meron pong inililibing, "For your faithful people, Lord, life is changed, not ended." Diyan, nagbabago lamang ng anyo. Oo, namamatay, naagnas ang katawan, o kaya ay sinusunog. Ngunit, ang buhay galing sa Panginoon, bigay niya sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, ay patuloy. Pangako nga po ng Diyos, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who believe in Him may not perish, but may have eternal life. Buhay na walang hanggan. At sabi naman ni Kristo, sa mga tumatanggap ng Kanyang katawan, pakinggan po ninyo, "He who eats my body and drinks my blood has everlasting life, and I will raise him up on the last day." Yan po ang pangako ng Panginoon. Hindi lamang siyang may kinabukasan, ang Kanyang mga minamahal, binibigyan niya ng kinabukasan. Kanya po ang atin pong paniniwala. Bandang huli, I believe in the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Sabi po natin sa Apostles' Creed, sumasampalataya ako sa pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan. Tayo po na sumasampalataya sa Panginoon, may future, may kinabukasan. Hindi lamang po yung kinabukasan na 120 taon. Hindi. Hindi lang yung kinabukasan, tatanggap ka ng 1 million mula sa gobyerno kapag ka umabot ka ng 100 years. Hindi po yun.
Walang-wala yun kung ihahambing sa kinabukasan na tinatanggap ng mga nagmamahal kay Kristo, mga minahal niya, at mga nagmamahal naman sa Kanya. He who believes in me, even if he dies, shall live. And he who lives and believes in me shall never die at all. At ang buhay pong yan, nakikita sa buhay pagmamahal na dito pa lang sa lupa. Pag ang isang tao'y nagmamahal sa Diyos, ng buong isip, buong puso, buong lakas at buong kaluluwa, at nagmamahal sa kanyang kapwa, katulad ng kanyang sarili, o katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kapwa na yon, ang tao pong yan ay tumatanggap ng buhay na walang hanggan. Dito pa lamang, nabubuhay na ng buhay na walang hanggan. Sabi nga ng ating Panginoon sa pamagitan ni San Juan sa kanyang unang sulat, we know that we have passed from death to life because we love the brothers. Yan po, minamahal natin ang ating mga kapatid. Alam po ninyo, kamakailan, namatayan ako ng 2 kaibigang napakatalik. Ang una pong kaibigan napakatalik at talaga pong napaiyak ako ay si Madeleine Reyes. Naku, ang tagal po naming inalagaan ng kanyang mga caregiver, si Maracen, si Joan, si PG, at yung kanyang kapatid na si Boy. Naku po, minahal namin, inalagaan namin, minahal naman kami, inalagaan naman kami. At bagamat meron siya ikasasama na loob sa mga kapwa-tao niya, natulungan po naman namin siya na magmahalo. At nung bandang huli, sinabi niyang pinapatawad niya na ang lahat. At ang lahat ay minamahal naman niya. Tuwing bibigyan ko siya ng komunyon, dinadasal po namin, Jesus, I love you. Jesus, I accept your love. Jesus, make me love others as you love them. At alam po ninyo, ang laki ng hirap na pinagdaanan. 8 buwan na nakaratay sa banig, wika nga. At hindi na makatayo, makaupo man lang. Hindi na makapasyal na gustong-gusto sana niya. Hindi na makapag-shopping. Ngunit, sa kabila ng kanyang hirap, nanatiling kaisa ng Panginoon at nagmamahal sa kapwa. Kanya po, namatay man siya. Masakit man sa aming kalooban. Iyakan po kami. Ngunit pagkatapos, na alaala namin, pinaalaala sa amin, na siya nga po ay malaya na. Malaya na sa sakit. At darating ang araw, mabubuhay din siyang maguli kasama ng Panginoong Hesukristo. Yan po ang ating pananampalataya para sa aming kaibigan, si Mads o si Madeleine, na nagmahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Yan ang aming pag-asa. At yan din po ang pag-asa namin para sa aming sarili. Naalaala ko madalas ang sinasabi niya, pag ako umaalis nagpapaalam, hihintayin kita. Oo, nauna na silang mag-asawa. Si Raul na kanyang minamahal. At siya, nauna na sila. Ngunit, hihintayin kami. Kaming mga nagmahal, pati na yung mga hindi nagmahal sa Kanya. Tiyak ko, hihintayin niya sila. Sumasampalataya ko. Kanya nga po, sabi ni St. Paul, sabi niya, if with this life only
we hope in Christ, then we are the most pitiable of men. Kawawa tayo. Ngunit sumasampalataya tayo na si Kristo'y muling nabuhay. Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga po, kung hindi nabuhay si Kristo, sabi ni San Pablo, baliwala ang inyong pananampalataya. Kayo'y nasa inyo pang mga kasalanan. Ayan. Ang inyong pananampalataya baliwala at ang kasalanan ninyo ay hindi napawi. Ngunit dahil sa si Kristo'y nabuhay na, alam nating tayo rin ay mabubuhay. Kanya, totoo po, His love has a future. He who loves Jesus Christ has a future, had a future. At ngayon, nabubuhay na siya at siyang ating kinabukasan. And we, whom He loves, because He has risen from the dead, dahil nabuhay siyang muli, we have a future. A future with Christ, a beautiful future. He who believes in me, even if he dies, shall live. And he who lives and believes in me shall never die at all. Kaya po, may kinabukasan tayo na mga minamahal ni Kristo at nagmamahal naman sa Kanya. At ang kinabukasan na yan, naku po, walang kasing ganda. Yung mga salita ng Biblia ay pwede pong i-apply dito sa buhay na ito. Yung eye has not seen, nor has ear heard, nor has it entered into the heart of man what God has prepared for those who love Him. Nako, hindi po natin kayang abot isipin ito. Kahit ano pa pong ganda, hindi po natin maiisip yung kasing ganda nito. Wala, malaya na sa hirap, malaya na sa mga sakit, malaya na sa anumang kamatayan. Wala nang luha, panay na lamang pong tawanan, kalayaan. Ito pong aming kaibigan na si Mads, na yumao. Hindi na doon siya makapag-shopping. Pero ngayon po, nako, kaya niyang pasyalan lahat ng mga tourist spots dito sa mundo. Kaya niyang puntahan lahat ng mga bituin, mga tourist spots na yan sa kanya. Ngunit ang pinakamalaga po ay hindi lang yung kanyang kalayaan sa kasalanan, sa sakit, sa kamatayan. Ang pinakamaganda ay ang buhay na kasama ng Diyos. Buhay na kasama ng Diyos na nagmamahal sa atin. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Buhay pagmamahal, magpakailanman. Kayakap na siya ng Diyos. Siya din po niyayakap unang-una ng Diyos na nagmahal sa Kanya. Sabi niya bago siya mamatay, kumapit tayo kay Jesus. At si Kristo naman, lagi siyang hindi binibitiwan. At ngayon, Kanya na siya magpakailanman. At tayo rin po. Yan ang ating magiging buhay. Magpakailanman, makakasama tayo ng Diyos. Katawan at kaluluwa, magsasama tayo. Kaya nga po, Happy Easter! Maligayang Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At mabuhay tayo. Mabuhay hindi lamang mahabang buhay dito, kundi buhay na kasama ng Diyos. Buhay na wala ng sakit at hirap. Buhay na puro kaligayahan. May kinabukasan tayo na minamahal ni Kristo. Happy Easter! Muli, maligayang Pasko ng muling pagkabuhay.